Magandang araw mga ka-Express Info. Ito na mga Gilas fans ang unang laro ng Gilas versus Qatar sa second Doha International Cup na kung saan maglalaro ang 13-man strong Gilas team na walang Kai Sotto pero napakalakas pa rin dahil nagbabalik na si AJ Edo at kompleto ang lahat ng miyembro ng team. At alam namin na ang daming naghahanap ng live streaming kung saan ito mapapanood kaya hindi kayo nagkakamali ng pinuntahan. Pero gustuhin man natin na mag-live streaming ay hindi talaga pwede, kaya maglalagay na lang kami ng link sa comment section at nakapin at pakiclick na lang po ng link para mapanood ang laban live for free. Samantala, ang Gilas Pilipinas ay nagsimula ng kanilang masiglang weekend sa pamamagitan ng paglalaro laban sa koponan ng Qatar sa isang friendly match sa University of Qatar. Ang laban ay nakatakda ng maaga sa Sabado ng umaga at 1:30 a.m. At ito ang una sa tatlong exhibition games na lalaruin ng mga Pilipino sa Doha bilang bahagi ng kanilang training camp at paghahanda para sa nalalapit na FIBA Asia Cup. Ang Gilas Pilipinas ay dumating sa Qatar noong Huwebes ng gabi, dala ang layunin na mapalakas ang kanilang chemistry at mahasa ang kanilang mga laro bago ang FIBA Asia Cup. At ayon kay Coach Tim Cone, ang mga laro sa Doha ay isang pagkakataon upang maisama muli sina AJ Edo at Jamie Malonzo sa sistema ng kupunan, lalo na't kapwa sila nagmula sa mga injury. Si Jamie Malonzo ay hindi nakasama sa FIBA Olympic Qualifying Tournament at sa ikalawang yugto ng FIBA Asia Cup Qualifier dahil sa operasyon ng kanyang binte. At siya ay nasa makapagbibigay ng malaking contribution sa kupunan. Ayon kay Coach Tim Cone, Jamie continues to rounding to form in terms of his game. He's fine physically. Samantala si AJ Edo, na unang pagkakataon na maglalaro sa ilalim ni Coach Tim Cone mula nang siya ay maging head coach ng national team, noong huling bahagi ng 2023 ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kupunan. Sinabi ni Coach Tim Cone, AJ is really the target. We felt he needed more games before we go to the FIBA Asia in August, so we're excited of bringing AJ to the fold. Ang kupunan ay hindi makakasama ang batang higante na si Kai Sotto na kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang ACL surgery. Ang pagkawala ng ating 7'3" na si Kai ay may malaking epekto sa kupunan, pero ayon kay Coach Tim Cone, ang focus ngayon ay ang integration ni Jamie Malonzo at AJ Edo sa sistema ng Gilas. Matapos ang laban kontra Qatar, ang Gilas ay magkakaroon ng mas mababa sa 24 hours na pahinga bago muling sasabak sa laban kontra Lebanon sa Sabado ng gabi at 11 p.m. At pagkatapos nito, makakaharap nila ang Egypt sa Lunes ng umaga at 1:30 a.m. para sa kanilang huling friendly match bago babalik sa Manila sa gabi. Ang mga friendly matches na ito ay posible sa tulong ng Qatar Basketball Federation bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa pag-host ng 2027 FIBA World Cup. Ang Gilas ay alis patungong Chinese Taipei sa susunod na araw, February 18, para sa ikatlo at huling yugto ng Asia Cup Qualifiers. Makakaharap nila ang mga Taiwanese sa February 20 at pagkatapos ay tutungo naman sa Auckland, New Zealand para sa kanilang rematch laban sa Tall Blacks sa February 23. Ayon kay Coach Tim Cone, ang mga laro sa Doha ay isang pagkakataon upang masubukan ang kakayahan ng kupunan laban sa mga dekalibreng kalaban at upang makita kung paano nila maiaangkop ang kanilang laro sa pagkawala ni Kai. Sinabi niya, "We're gonna try to make up for his absence in different ways. And that's one of the reasons we're going to Doha to figure that out." Bagamat ang Gilas ay nakakuha na ng pwesto sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa August, ang mga laro sa Doha at ang nalalapit na qualifiers ay mahalaga upang mahasa ang kupunan at matukoy ang pinakamahusay na kombinasyon ng mga manlalaro. Ang layunin ay makamit ang isang podium finish sa torneo. Yan ay ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Ang serye ng mga friendly matches ng Gilas Pilipinas sa Doha ay hindi lamang isang pagkakataon upang mapabuti ang kanilang laro,
kundi pati na rin upang mapalakas ang kanilang samahan bilang isang koponan. Well, sa kabila ng mga hamon tulad ng pagkawala ni Kai, ang koponan ay determinado na maghanda ng husto para sa nalalapit na FIBA Asia Cup at makapagbigay ng karangalan sa bansa. So, handa na ba tayo para sa exciting na laban ng Gilas Pilipinas kontra Qatar sa Second Doha International Cup? Kahit na wala si Kai sa lineup, buo pa rin ang ating 13-man team na puno ng determinasyon at galing. Ipinagmamalaki natin ang pagbabalik ni AJ Edo na hindi lang basta karagdagan sa koponan, kundi isang mahalagang puwersa na magdadala ng bagong sigla at lakas sa ating laro. Sa kanyang pagbabalik, tiyak na makikita natin ang kanyang husay sa depensa at sa rebounding na magiging malaking tulong sa bawat laban. Ang torneo ay gaganapin mula February 15 hanggang 17 sa Qatar University Stadium, kung saan makakaharap ng Gilas ang malalakas na koponan tulad ng Qatar, Lebanon at Egypt. Hindi lamang ito basta friendly tournament, kundi isang mahalagang hakbang para sa paghahanda ng ating team bago ang nalalapit na FIBA Asia Cup qualifiers. Sa loob ng 3 araw, susubukan ng ating mga manlalaro ang kanilang kakayahan laban sa iba't ibang estilo ng laro. Kaya't ang bawat laban ay mahalaga para mapalawak ang kanilang karanasan sa international na antas. Sa ating lineup, tampok ang mga veteran na tulad ni Junmar Fajardo na kilala sa kanyang dominanteng presensya sa loob ng paint. Kasabay niya sina Sergio Perez at Dwight Ramos na magdadala ng bilis at versatility sa opensa at depensa ng koponan. Ang kombinasyon ng karanasan at sigla ng kabataan ay magbibigay ng magandang balance sa ating koponan. Ipinapakita nito na handa ang Gilas Pilipinas na harapin ang anumang hamon at walang duda na magpapakita sila ng mataas na antas ng laro sa bawat laban. At hindi rin matatawaran ang pag-restructure ng depensa kahit na may mga nawawalang players. Sa kabila ng pagkawala ni Kai, ang pagbabalik ni AJ Edo ay nagdudulot ng matatag na presensya sa ilalim ng ring. Bukod dito, ang mahigpit na training camps sa Calamba, Laguna ay nagbibigay daan ng mas pinong taktika at disiplina ng bawat manlalaro. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.